yung binasa natin, nung inumpisahan 'to, na yung mga pare na may mahahabang mga damit, nandun lagi sa plaza, nagpapakita. Gusto nila ng honor and power. So, papunta sa sarili yung kanilang ginagawa, hindi para sa Panginoon. Yung pangalawang parte, nagbigay ng pera ay isang matandang mahirap na 2 kusing. Alam niyo yung kusing? Inabot niyo ba yung salitang kusing? Isang pera, alam niyo, 1 centavo. Dati sa amin may halaga yun. May halaga yung isang pera. Pag may isang pera ka, pwede ka bumili ng candy. Ngayon magkano na candy? 3, 5. Nung panahon ko, piso isa. Kanina sa Ben, 1 kusing ang isa. Pwede ka bumili ng Dairy Cream, putol-putol na ganyan. Piso lang. Ngayon pala, wala na. 5 piso, 3 pirasong candy, 3 Snow Bear, no? So, nagbigay yung matandang mahirap ng 2 kusing. Walang halaga kung kukumpara natin kung ano meron tayo ngayon. Tapos itong mga puno ng mga simbahan, kung maglagay ng pera, tumutunog, marami. Pero kung titignan nyo, pinag-uusapan dito yung proportion ng kinikita. Kuya sa security guard, kumikita ng 12,000 sa buwan. Pag nagbigay siya ng 1,000, malaking halaga yun, di ba? Para sa kanya. Pero kunyari, isang opisyal na isang kumpanya na kumikita kunyari ng 40,000, magbigay din ng 1,000. Parang malaki, di ba? 1,000. Pero titignan yung proportion ng 1,000 sa 40,000, saka proportion ng 1,000 sa 12,000, magkaiba po yun. Kaya nga po, noong unang panahon, nagkaroon ng ikapo. Ano ibig sabihin ng ikapo? Tithes. Ibig sabihin nun, ika-10. Konting history lang. No? Pero 12 tribo ang Israel. So sa 12 na yon, may isang tribo na naging pare, ang mga Levites. Ito mga to, hindi sila binigyan ng lupa. Walang binigay sa kanila, pero lahat meron. Pero ang usapan, lahat yung 11 na yon, magbibigay sa kanila ng 10%. Ika-10 ng kinikita ninyo sa lupa ninyo, ibibigay nyo dito sa mga Levites na to. Tapos sila din, magbibigay din sila ng ikapo para sa pagpapaandar ng simbahan. So ganun yung history nun. Huwag natin pag-usapan ang ikapo kasi si Jesus, binago lahat yan. Sabi niya, give your heart's desire. Kung magkano ang gustong ibigay ng puso mo, ibigay mo. Walang minimum wage. Minimum wage, iba, ibig sabihin, hindi tayo pwedeng sweldohan ng mababa doon sa tinakda ng pamahalaan. At ang tinakda ng araw, ikapo, ika-10. So ngayon, wala tinakda ang Panginoon. So bigay mo kung magkano gusto mo. At ito yung ginawa nung matandang babae. Binigay niya yung 2 kusing na kung ano yung meron siya. Tayo ngayon, huwag natin pag-usapan ng pera. Babalikan ko muna ulit. Last week, sabi sa binasa natin, ano yung pinaka-importanteng command, utos? Love God with all your heart, soul, mind, and strength. At ang pangalawa, mahalin mo kapwa mo gaya ng iyong sarili. Pagka tayo ba nagsisimba? Sa mga nagsimba, tanongin ko, be honest. Nung nakasimba ba kayo ay nakafocus sa Panginoon? Binigay nyo ba yung 100% ninyo sa Panginoon? Binigay nyo ba yung buong mind, strength, heart? O iniisip ko, ano ba lulutuin ko mamaya? Pupunta kami sa Jollibee. Naku, dapat yung anak ko, ito lang orderin. Baka mamaya sumobra. Dapat 1 chicken and 1 rice lang. Hindi pwedeng sumobra doon. Kasi kulang budget. O kaya, naku, kailan kaya ako babayaran ng utang sa akin? Minsan may mga pangyayaring ganun. Nangyayari, di ba? So, binigay ba natin ng 100% para sa Panginoon? Yung dapat para sa Kanya, ibinigay ba natin? Binibigay ba natin pag tayo nagsisimba? Isang tanong lang. Ngayon, pangalawa, paano naman yun sa ating kapwa? Pagka tayo ba nasa trabaho, binibigay natin ang 100% natin sa trabaho? Ang tanong naman, pag uwi nyo sa bahay, binibigay nyo ba 100% sa pamilya nyo? Sa anak nyo, kunyari may homework, gusto mo manood ng YouTube, ng TikTok, 100% ba binibigay nyo sa pamilya nyo? Pag nasa bahay na kayo, dapat pag nasa bahay na kayo, hindi sarili. Pagka nasa cellphone ka, sarili mo, you're feeding your mind. Binibigay nyo ba sarili nyo sa inyong pamilya? Yung dapat na ibigay nyo, na pag nasa bahay kayo, 100% binibigay nyo ba? Binibigay ko ba?
Kasi hindi lang to sa ating lahat ito, tao tayong lahat. Naibibigay ko ba, pati sa Panginoon, naibibigay ko ba pag nagsisimba ako? O iniisip ko yung mga problema ko sa bahay, problema ko dito sa trabaho na hindi matapos-tapos, pare-pareho tayong gano'n, di ba? Yun lang. Pagka tayo ay nagsisimba, tayo ay nasa bahay, bigay natin 100% natin sa mga dapat natin bigyan ito. Pagka nasa simbahan tayo, bigay natin 100% sa Panginoon. Pag nasa bahay tayo, bigay natin 100% sa pamilya natin. Pag nasa trabaho tayo, bigay natin 100% natin sa trabaho natin. Yun yung hinihingi sa atin yun. Okay, good morning sa inyo.